What's up mga kapanga? So for today's video, magsisipag-sipagan na naman si kapanga nyo. Dahil nakaisip na naman ako ng bagong kapangahan, kabaklaan at kaartihan. So for today's video, halina't samahan niya akong mamili sa mga gagamitin ko sa pagluluto ngayong gabi. So saan nga tayo mamimili? Eh di sa palengke syempre. Di ba kayo na grade 2? So eme lang naman. Eh di wow. So pagpasensyahan nyo na nga mga kapanga ang boses ko ngayon for today's video. Dahil alam nyo naman si kapanga nyo na mahilig mag-concert. So ano kaya ang klaseng concert yon? Basta sa akin na yon, alam nyo na yon. Charis! So yun nga, pause nga ako ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na ang boses ko for today's video. So makabalik na nga tayo sa pamimili. So nag-request nga yung mayordoma namin, si Bontes, na nag-crave daw siya sa pritong isda. Kaya ang una nating putahe ngayon ay pritong tilapia. So sa mga panahon ngang yan, bising-bisi akong pumili ng mga tilapia. Yung di kalakihan at di kaliitan, pero masarap. Cheers! Hindi, eme lang. So pinili ko nga yung medium lang para madami-dami yung makuha ko. Dahil nga sa dami ng mga borders ko. Cheers! So nagulat nga ako, silang peraso lang, 185 pesos na. Ay nako, buti pa yung isda, nagsisimahalan na. Habang ako, di alam kung gaano kalag sa buhay mo. Cheers! Di sana all, ikaw na yung nagmamahal. Di ako na yung iniiwan. Cheers! So yun na nga, shout out kay ate. So habang ako nag-emote dito sa gilid, ginagalingan naman masyadong paghati ng buhay ko. Yung isda. So yun nga, napansin ko nga talaga naman na nagsimahalan na rin talaga yung mga isda. Kaya mapapasana all ka na lang talaga. Kaya di ko talaga afford yung pagmamahalan nila. Cheers! So yun na nga, natapos na tayo sa unang putay. So syempre pag may pritong isda, syempre may kapartner din yan. So napag-isipan ko nga, wow, sana all may isip. Cheers! Na lately, wow, English yun. Cheers! Na nanggaling kami sa lagnat. Nahalata pa sa boses ko din ngayon. Yan naman pang malakas ang gulay din ang bibilin ko. Wow. Yung bitter ba? So gulay na ang palayang may itlog na nga ang pangalawang putahe natin. At so dahil medyo madilim na nga, madali si kapanga nyo maghanap ng jeep. Kasi aminin nyo naman sa hindi, mahirap talaga maghanap ng totoo. Cheers! At yun nga, mabuti nga naman at madali lang ako nakahanap ng forever. Cheers! Este ng jeep. So yun nga, swerte nga naman yung kapanga nyo. Kasi nga wala masyadong circumstances. Cheers! So hindi ko na nga binidyoan yung pauwi na sa bahay. So yun na nga yung mga binili ko. Yung 6 na pirasong itlog na sa halagang 68 pesos. At 2 pirasong ampalaya na sa halagang 100 pesos. At habang yung tilapia ay inilagay ko na sa lababo. At para maugasan na rin. At hindi na nga ako mahihirapan sa paglilinis ng isda. Dahil dun pala sa palengke ay pinalinis ko na. Kaya for the wash na lang ang person. At naabutan ko nga naghuhugas si kuya. Kaya wala siyang magagawa kundi sundin yung inuutos ko. So ang sabi niya nga, wag daw siya yung bibidyuhan. Dahil vlog ko daw to, ako daw yung bibidyuhan niya. Kaya naman for today's video, siya nga ay magiging videographer ko. Chares! Patugasan natin yan syempre. Maglinis-linisan tayo ngayon. Dapat maganda ko din sa kapitid. Dapat malinis tayo sa pagluto ng tilapia. Mas masarap. Diba mas masarap pag malinis ang tilapia. Diba? At saka ibaba natin ako sa asin para mas masarap. And then lagyan natin siya ng asin. At yun nga mga kapanga, tapos ko na mahugasan yung tilapia. At siya handa na rin bubura ng asin. Wow. At para nga masarap mga kapanga, dapat mo siyang paliguan ng asin para masarap at malasa. Dahil aminin nyo, mas masarap pag mas malasa. Kaya naman kahit kasulok-sulukan ka, singit-singitan yan, nilagyan nyo ko talaga ng asin. Kasi ganyan talaga ako, hindi kita tatantanan. Lalo na kung kasarapan ka. Charis! Habang inuhugasan ko pala yung tilapia, bising-bisi pala si kuya para hiwain na yung ampalaya. At tutulungan niya na daw ako mag-prepare yung mga gagamitin ko sa pagluluto. At tuturuan niya daw ako maggiwa kung paano daw maggiwa ang mga pogi. Sige lang, kwento mo yan eh. Charis! So yun nga, buti na nga lang nandyan si kuya. Mas mapapadali nga yung pag-prepared ng mga lulutuin ko. So abang nga nagpe-prepared siya, nagpapakyut siya. Para daw hindi maging mapait yung kalalabasan daw ng
ampalaya. Sige lang, kwento mo yan eh. So yun nga, maya-maya, lumabas na rin yung kapatid kong bunso sa lungga niya. Naiinggit daw siya. Gusto niya rin daw tumulong. Hindi ikaw nang masipag. Yung totoo. Gusto niya lang talaga maagip sa camera. At yun nga, siya na daw yung magsasaing. So habang nga nakikipagkulitan ako sa kanya, nilagay ko na yung kawali para magpainit na ng mantika sa kawali. Hay, salamat. Di talaga ako nahihirapan. Turuan mo ako kung paano magsaing. Wow, pogi naman ng mga assistant ko sa kusina. Turuan mo ako kung paano maging masarap ang sinaing. Dapat ano? Dapat may halong pagmamahal. Sana Charis, yung pagmamahal? Saan yung pagmamahal dyan? Dito. Sa buto mo. So ayun na nga mga kapanga, kasing init ko na yung mantika, kaya nilagay ko na yung paborito ng tilapia. Cheers! At so dahil nandito naman na tayo, so usapang pagprito ng isda na lang tayo. Kahit wala lang tayo. Cheers! So ito na nga, so tuturuan ko na lang kayo kung paano maging maganda ang resulta ng yung pritong isda, yung hindi naduduro at dumidikit sa kawali. Ito lang ang sekreto niyan, pakinggan mo ako. Dahil tuturuan ko kayo ng pang professional. Cheers! Dahil tayong mga professional lamang makakagawa niyan. Huwag subukan pag di mo alam. Dahil ligtas ang may alam. Cheers! So ang dami ko nang nasabi. I-about lang naman sa pagpiprito ng isda. So ito na nga, ituturo ko na nga. So dapat pag magpiprito ka ng isda, painitin mo muna yung kawali bago mo ilagay yung mantika. At pag nakita mo na nga sobrang init ng mantika at ramdam mo na yung init, ilagay mo na yung kamay mo. Cheers! Stay yung isda. At yun ang sikreto kung paano magkaroon na hindi durog at buo na crisping isda. O ayan na mga kapanga, sinabi ko na sa inyo kung ano sikreto ko ha. Ang alam ko pa naman, iilan lang nakakaalam niyan. Charis! Kaya alam nyo na sa susunod ha. At yun nga sa dinami-daming sinabi ko, maluluto na rin yung niluluto ko. Yung parang mas nauna pa yung tinuro ko sa inyo kaysa maluto yung niluluto ko. Charis! So maya-maya nga, kinuha ko na yung mga naluto at ininalagay ko na sa tamang lalagyan. At para makapagsimula na rin ako sa pagluluto ng pangalawa kong potahe. Yun nga, ang tagal niya mag-iwan ng mga ingredients. So, dahil pakit siya masyado, kuya, wow! Pupogi naman ng mga assistant ko, wow! So, yan, diba? Saan ka pa? Yes. At tatapos ko nang lutuin yung pritong isda at sinunod ko na rin lutuin yung itlog para ilalagay ko sa ampalaya. Kasi ganito nga ako magluto ng ampalayang may itlog. Inuuna ko munang lutuin yung itlog, iniwalay ko muna siyang lutuin sa ampalaya. Ay, ba't parang gulo? Anong sabi? Charis, alam nyo ba mga kapanga kung bakit inuuna ko muna ang itlog lutuin? Ay syempre hindi nyo alam kasi hindi kayo mga nag-grade 2. Charis, hindi, ito talaga yon. Para syempre madami yung sahog at matimplahan mo yung itlog. Kasi 'di ba, mas masarap 'di ba ang itlog pag timplado? Charis, alam nyo yon. At yun na nga, pagramdam nyo nang maluluto na yung itlog, shake nyo, alu-aluin nyo. O 'di ba, para lang akong tanga dyan. Charis, look at the result. Nakakapagod talaga yan. Charis, nung naramdaman ko na nga luto na nga yung itlog, paano yung ramdam? Sabihin mo. Siyempre, inaon ko na. Ano pa bang gagawin natin? Hintayin pa ba natin na mismo yung itlog yung pupunta sa plato? Siyempre, hindi. At yun nga, natapos ko nang lutuin yung itlog. Kaya naman isusunod ko nang gigisahin yung bawang at sibuyas. Kung nabawaan. Yan. Para mas mabango yung Sunod na natin yung sibuyas. Sige. Ang anak ko. At yun nga mga kapanga, so nakita nyo yung lutong-luto na yung sibuyas at bawang. Kaya naman isusunod ko na yung ampalaya. That it's better for you. Cheers! At alam nyo ba mga kapanga, paano magluto ng ampalaya na hindi masyadong mapait? Paano nga ba? Hindi ko din kasi alam. Cheers! Pero yung totoo, pansin ko din kasi talaga to eh. Mahilig din kasi talaga kayo magluto ng ampalaya. Lalo na yung nanay ko. Since nung nasa Bicol pa talaga ako, pansin na pansin ko din talaga
ka na paggalit kapag nagluluto ng ampalaya, expect mong kalalabasan ng luto mo ay mapait. Kaya alam nyo na, pag magluluto ka ng ampalaya, dapat nakabungis-ngis ka. Hindi, eme lang naman. Di, dapat ganito. Pag magluluto ka ng ampalaya, dapat may halong pagmamahal. Curious at tamis ng pag-iibigan. Dahil pag ganyan, ay, na di mo makikilala yung mga nasa kapaligiran mo, pati rin sarili mo. Curious. So yun na nga mga kapanga, tinakpan ko nga muna yung ampalaya para mabilisang maluto na kasi nararamdaman ko na nga yung gutom. At ito lang mga kapanga, advice ko lang sa inyo pag magluluto kayo ng ampalaya, huwag nyo din masyadong takpan yung pagluluto ng ampalaya at bantayan nyo din. Kasi actually madali lang siya maluto. Kasi ako mga kapanga, pag nagluluto talaga ako ng ampalaya, hindi ko masyado niluluto yung ampalaya kasi mas masarap pag hindi masyado luto. So yun na nga yung sinasabi ko kanina mga kapanga, na hiniwalay ko yung itlog pag magluluto. Dahil sa huli ko nga siya nilalagay. Para na nga siyang saho. Diba? Parang expensive lang ang lola mo. At kung naramdaman ko nang luto na yung ampalaya, nilagyan ko pa siya ng templadong itlog na kung saan karaniwang ganito talagang ginagawa ng mga nanay natin. Dahil na ganyan talaga ako magluto ng ampalaya sa itlog. Inihiwalay ko yung itlog, hinahati ko yung itlog para madami nga yung sahog tingnan. At pagkatapos, pag nakita mo nga parang luto na rin yung nilagay mong itlog, halo-haloin mo din naman para di boring. Curious. At nung naramdaman ko ang luto na, syempre tikman natin muna yan. Kung may kulang o okay na ba. Sino ka? Sino ka? Ang sarap. Sino ka? Ang sarap din yun. So yun na nga at naluto na for the kain ng mga person. At pagkatapos ko na magluto ng ampalaya, niready ko na yung mga ulam. O diba? Ang sarap. At yan nga for today's video ang ulam namin. So parang mapapalaban nga si Kapangayo sa kainan for today's video. So maya-maya nga binaba ko na yung mga pagkain sa baba sa kwarto nila ate sa mayordoma naming buntis. Kung magugustuhan niya at magiging approve ba lahat ng niluto ko sa kanya. Kasi alam niyo naman, pag buntis, sobrang masilan niya. So ito na nga, kumain na nga siya. So kinabahan na si Kapangayo kung ano ang huling judgment niya. Kung nagustuhan niya ba o mapapalayas ako nang wala sa oras sa bahay ang punan na to. At yun nga, nakita ko nga yung mga ngiti sa mukha niya. Halata naman ata na gustong gusto niya yung niluto ko for today's video. So napalaban nga siya at nagtry pa nga siya kasi nakalimutan ko nga yung sausawan niya daw. Yun na nga, hindi siya nakapagpigil, siya na nga din yung gumalaw. Kasi nga approve nga sa kanya yung niluto ko, diba? Sakit! Masaya ang juntis ngayong gabi kasi nga nasunod daw yung cravings niya. Kaya mga kapanga, kanina pa nga kuda ng kuda, di kaya naman makakain na muna ako. Dahil dyan mga kapanga, hanggang dito na lang muna ang for today's video ko. At sana ngayon ay kumakain na rin kayo at sabay-sabay na tayo. Good evening and good night!